Kabanata 681. Nanginginig sa takot si Corbin. Mr. Olsen, patawarin mo ako. Hindi ko imaasahan na mangyayari to, nagmamadaling sabi niya. Nilinggan niya si Caitlyn at pinagalitan, dismayado talaga ako sayo. Paano mo nagawa ang bagay na yon? Nakaramdam siya ng hinanakit at napaluha. Talaga. Umiiyak ka ngayon. Humingi ng tawad kay Mr. Dorian at Mr. Timothy ngayon at humingi ng tawad sa kanila, galit niyang hiling. Asawa. Ang pagkapahiya ni Timothy ay nauwi sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at inihampas iyon sa mukha ni Caitlyn. Napapikit siya sa takot. Akmang hahampasin na siya ng kamay ni Timothy, kumilos si Sebastian. Hinawakan niya ang palso ni Timothy at itinabi. Gulat na galit si Timothy. Hayop ka. Ang lakas ng loob mong pahirapan ako. Nanghihingi ka ng gulo. Nagalit din ang mga miyembro ng pamilyang Olsen. Tiningnan ni Sebastian si Timothy nang may pag-aalipusta habang hinihila niya si Caitlyn sa kanyang mga bisig. Lilinawin ko ang lahat para sayo. Sa akin siya. Ako lang ang may karapatang tretuhin siya kung ano man ang gusto ko. Kung may iba pang maglakas loob na saktan siya, magsisisi sila. Papatayin kita. Angal ni Timothy. Kumulo ang kanyang galit habang sinisingil niya si Sebastian. Bilang isa sa 8 dakilang kabataan, si Timothy ay isang Pinnacle Grandmaster na may napakalaking kapangyarihan. Nilapitan niya si Sebastian sa isang iglap at sinuntok ang mukha nito. Ingat! Sigaw ni Caitlyn. Ang kanyang pag-aalala ay hindi nararapat. Ngumisi si Sebastian at tinugon ito ng mabilis na sipa. Sa isang malakas na kalabog, pinaharurot si Timothy sa hangin, at damanak ang dugo mula sa kanyang bibig. Bakas sa mukha niya ang matinding takot. Ang lahat ng naroroon, maliban kina Corbin at Caitlyn, ay nasaksihan ang pagkilos ni Sebastian sa unang pagkakataon. Bagaman nakarinig sila ng mga chismis tungkol sa pagpatay niya kina Trey at Septimus, nag-aalinlangan sila sa kanyang lakas. Ngunit nang makitang casual na sinipa ni Sebastian si Timothy na parang ragdoll, malinaw na kahit ang mga banal na Grandmaster ay magpupumilit na gawin ang isang bagay na tulad nito. Bumagsak si Timothy sa isang haligi ilang yarda ang layo. Nabasag ang haliging bakal sa ilalim ng impact, at ang buong bulwagan ay yumanig. Dumura pa siya ng dugo at bumagsak, hindi na makabangon. Timothy. Namula ang mukha ni Dorian sa gulat. Nagmadali siyang suriin ang mga sugat ng kanyang anak at napagtantong malubha ang kanyang kondisyon. Si Timothy ay nagkaroon ng maraming sirang buto, mga displaced organs, at mga nasira na internal energy pathways. Hayop ka, sinaktan mo ang anak ko. Pagbabayaran mo ito. Patayin mo siya. Umabot sa rurok ang galit ni Dorian. Nagbigay siya ng utos, at 2 elder ng pamilya Olsen ang kinasuhan kay Sebastian. Patayin mo siya. Ang 2 matanda, na parehong maagang yugto ng mga banal na Grandmaster, ay sabay-sabay na bumangga kay Sebastian. Napuno ng kanilang nakakatakot na enerhiya ang silid at lumikha ng mapang-ipang puwersa na nagpahirap sa sinumang huminga. Kabanata 682. Tumalon si Sebastian sa hangin kasama si Caitlyn sa kanyang mga bisig. Sa bilis ng kidlat, naghatid siya ng 2 malalakas na sipa na tumama sa mukha ng 2 matatanda mula sa pamilyang Olsen. Pinalipad sila at namatay bago pa man sila tumama sa lupa. Ano? Bukod kina Corbin at Caitlyn, na inaasahan na ito, lahat ay natigilan. Nanlaki ang mga mata nila sa gulat at hindi makapaniwala. Ang 2 elder ng pamilyang Olsen na iyon ay mga Divine Grandmaster, at pinatay sila ni Sebastian sa isang sunod-sunod na sipa. Napakahirap paniwalaan na walang maniniwala dito kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Maging si Dorian ay natigilan. Sino ka ba? Mariing hiling niya. Hindi siya nag-iisa sa kanyang curiosity. Ang lahat ng nasa silid, kabilang si Caitlyn, ay sabik na malaman ang higit patungkol kay Sebastian, na lumitaw nang wala sa kung saan nang walang bakas na background. Kalmadong sagot ni Sebastian, hindi mahalaga kung sino ako.
Ang mahalaga ay hindi mo ako ginagalit. Nasa ilalim na ko ngayon si Caitlyn, at ang Ultimate Mastery Guide ng Netherworld Sect ay para humiram ako. Dapat kang umalis ngayon. Biglang tumawa si Dorian na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. Ang lakas ng loob mo, sabi niya. Aaminin ko nakakabilib ang lakas mo, pero sa tingin mo ba talaga kaya mo akong kunin? Subukan mo ako kung hindi ka natatakot mamatay, nakangiting sabi ni Sebastian. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya natakot sa anumang bagay maliban kung kaharap niya ang isang maalamat na demigod. Hindi sumagot si Dorian ngunit kinuyam niya ang kanyang mga kamao, at nagsimulang kumalat ang nakakatakot na enerhiya. Sa isang iglap, ang buong bulwagan ay napuno ng mapang-ipong presyon, na para bang isang bundok ang guguho. Namutla ang matataas na miyembro ng Netherworld Sect. Alam nilang ang isang labanan ng ganito kalaki ay malamang na masira ang buong bulwagan. Ngumiti si Sebastian at sinabing, hindi ito ang lugar para sa away. Dalhin natin ito sa labas. Hindi naman tumanggi si Dorian. Sa mga miyembro ng kanyang pamilya na naroroon, alam niya na ang isang ganap na labanan ay madaling makapinsala sa mga inosenteng bystanders. Hindi nagtagal ay lumipat sila sa battle ring ng Netherworld Sect. Nagulat ang mga alagad ng sekta nang marinig nilang haharapin ni Sebastian si Dorian sa isang tunggalian. Tingnan mo, ang lalaking nakaputi ay si Sebastian Wilder. Minsan ay sumali siya sa aming mga pagtatasa at sumali sa sekta ngunit pinatalsik pagkatapos ng maling akusasyon sa kanya ni Heather. Sino ang mag-aakala na isa siyang Hidden Supreme Master? 3 araw na ang nakalipas, pinatay niya ang 2 elder mula sa pamilya Elsher. Napakalakas niya. Ang kakayahang pumatay ng 2 banal na Grandmaster ay nagpapakita ng kanyang lakas, ngunit ang paghamon kay Mr. Olsen ay tila masyadong ambisyoso. Eksakto. Si Mr. Olsen ay kilala bilang pinakamalakas sa katimugang rehiyon at kabilang sa mga nangungunang superpower sa buong mundo. Ang pagkuha sa kanya ay parang humihingi ng gulo. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Si Dorian ay matagal nang kilala. Isa siyang Pinnacle Divine Grandmaster, na halos pinakamataas na antas na maaaring makamit ng isang martial artist. Upang makalaban sa isang tulad ni Dorian, ang isa ay dapat nasa parehong antas ng lakas. Gayunpaman, ang posibilidad na iyon ay napakaliit. Pagkatapos ng lahat, ang pag-abot sa Divine Grandmaster Realm ay isa ng napakalaking tagumpay, at ang pagsulong kahit isang hakbang pa mula sa puntong ito ay napakahirap. Kabanata 683. Ang pag-abot ni Dorian sa tugatog ng Divine Grandmaster Realm ay hindi lamang dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang talento. Ito rin ay resulta ng buong suporta ng pamilya Olsen at ilang mapapalad na pahinga noong kanyang kabataan. Ang talento, determinasyon, at pagkakataon ang mga pangunahing elemento na kailangan para maabot ang pinakamataas na kaharian ng banal na Grandmaster. Kung wala ang tatlo, halos imposible itong makamit. Iyon ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga tao sa Core Island ang nakarating sa kaharian na ito. Sa makatuwid, walang naniniwala na ang isang tulad ni Sebastian ay maaaring lumitaw ng wala saan. Sa sandaling iyon, tumayo sina Sebastian at Dorian ng 10 yarda ang layo habang nakatitig sa isa't isa. Ang titig ni Dorian ay puno ng nakamamatay na layunin, na nagmukhang isang tagapagbalita ng kamatayan. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na upang takutin ang sinumang makakasalubong ng kanyang mga mata. Sa kaibahan, ang mga mata ni Sebastian ay kalmado, na nagbigay ng kumpiyansa na parang kontrolado niya ang lahat. Ang karamihan sa mga manunood ay nag-iisip na si Sebastian ay naglalagay lamang ng isang matapang na harapan. Pagkatapos ng lahat, ang paninindigan laban sa isang tulad ni Dorian ay magiging isang makabuluhang tagumpay. Tila kalmado si Caitlyn sa hitsura, ngunit ang kanyang nakakuyom na mga kamao at pawis na mga palad ay nagpapakita ng kanyang pinagbabatayan na pagkabalisa. Lumapit si Corbin, huminga ng malalim, at sinabing, Caitlyn, napakalaking pagkakamali mo. Dad, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, sagot niya.
Paano mo nagawang ibigay ang puri mo sa isang taong halos hindi mo kilala? Kilala mo ba siya? Galit na tanong niya. Umiling si Caitlin. Paano ka magiging pabaya kung hindi mo siya kilala? Tanong ni Corbin. Dad, hindi naman sa ganun. Nung una tayong naging close. Mabilis niyang ikinwento ang nangyari. Pagkatapos niyang marinig iyon, nagalit siya. Kalokohan to. Kung alam ko lang, ako na mismo ang humarap sa bastos na, yun. Dad, sa tingin mo ba mananalo si Sebastian? Tanong niya. Umiling si Corbin. Halos imposible ito. Kilala si Dorian bilang top powerhouse sa Southern Region. Kaunti lang ang humahamon sa kanya. Malakas si Sebastian, pero wala pa rin siyang laban sa kanya. Lalong lumalim ang pag-aalala ni Caitlin nang marinig iyon, at lalo pang lumubog ang kanyang puso. Dagdag pa niya, huwag humawak sa maling pag-asa. Tumutok sa kung paano gumawa ng mga pagbabago sa pamilya Olsen. Kasalanan ko ito. Kung namatay ako, aayusin ba niyan ang lahat? Bulong ni Caitlin sa sarili. Nagulat si Corbin at mabilis na pinaniwalaan siya. Caitlin, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi mo ito kasalanan. Kahit mamatay ka, wala itong malulutas. Maaari lamang naming ipaliwanag ang sitwasyon sa pamilyang Olsen at humingi ng tawad sa kanila. Wala na tayong magagawa. Lalong nanlamig ang mga mata ni Dorian sa sinabi niyang, hayop ka, nasugatan mo ang anak ko at napatay mo ang dalawa sa aming elder. Sisiguraduhin kong magdaranas ka ng 1,000 kamatayan. Umiling si Sebastian. Maraming tao ang gustong pumatay sa akin, ngunit heto ako, buhay pa. Ang mga sumubok ay matagal nang wala. Ang yabang mo. Mababayaran mo yan. Punong-puno ng hangin ang pamatay na hangarin ni Dorian. Ngumisi si Sebastian. Masyado kang mayabang. Para sa akin, mas malakas ka lang ng kaunti sa isang insekto. Sa huli, ang Olsen family ay mabubure na sa Southern Region. Kabanata 684. Buwisit. Ang nerbiyos ng lalaking ito. Tinawag niyang insekto si Mr. Olsen at nagbanta na lilipulin niya ang buong pamilya niya. Nakakainis. Tanga ba ang lalaking to? Paano niya nagagawang sabihin ang ganon klaseng bagay? Tapos na ang bata na ito. Pusta ko magiging kalunos-lunos ang pagkamatay niya. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Alam nila na ang pag-provoke kay Dorian ng ganoon ay isang death wish. Sa puntong iyon, kahit na ang isang mabilis na kamatayan ay tila sobrang optimistiko. Basta, papatayin kita. Umabot sa kumukulo ang galit ni Dorian. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at sinuntok si Sebastian. Kahit na ilang yarda ang pagitan nila, ito ay isang balewala na distansya para sa kanilang antas ng lakas. Habang lumilipad ang suntok ni Dorian, isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang sumulpa at pasulong na yumanig sa espasyo sa kanilang paligid at nagbanta na sirain ang lahat ng dinadaanan nito. Ang lakas ay napakalaki. Nanliit ang mga mata ni Sebastian habang tinutukan ang kanyang suntok na nagpakawala ng mas malakas na alon ng enerhiya. Nagsalpukan ang dalawang energy blast sa isang malakas na pagsabog. Naramdaman ng mga tao na parang may kumulog sa tabi nila. Umakyat ang kanilang dugo, tumunog ang kanilang mga tainga, at ang kanilang mga sentido ay nalulula. Ang shockwave mula sa banggaan ay kumalat palabas at sinira ang lahat ng nasa daan nito. Ang solidong sahig ay nawasak, at ang isang kalapit na singsing sa labanan ay gumuho sa ilalim ng puwersa, na nagpadala ng mga labi at alikabok sa hangin. Kahit sa malayo, may ilang manonood ang nahuli sa pagbagsak. Napaatras sila at umubo ng dugo. Natakot ang lahat at mabilis na napaatras sa gulat. Pambihira ito. Maging ang mga matataas na miyembro ng Netherworld Sect ay nayanig sa kanilang kaibuturan. Matapos maabot ang banal na kaharian, naisip nila na sila ay kabilang sa mga piling tao sa mundo. Ngunit matapos masaksihan ang hilaw na kapangyarihan ni Sebastian at Dorian, nakaramdam sila ng kawalang halaga at takot. Napagtanto nila na ang pagharap sa alinman sa kanila ay isang parusang kamatayan.
Nakatayo si Sebastian na hindi gumagalaw habang nasa likod ang mga kamay na parang hindi gumagalaw sa kinatatayuan niya. Sa kabaligtaran, napilitan si Dorian na umatras at nag-iwan ng malalalim na indentasyon sa lupa sa bawat hakbang matapos makadapa pabalik ng 5 o 6 na hakbang, halos hindi niya napigilan ang sarili. Umakyat ang dugo niya, at muntik na siyang magsuka ng dugo. Kitang-kita niyang kinilig. Paano nangyari ito? Paano ka naging ganito kalakas? Natigilan si Dorian dahil ang lakas ni Sebastian ay higit pa sa inaasahan niya. Itinuring ni Dorian ang kanyang sarili na isa sa mga elite sa tuktok na Divine Grandmaster Realm. Kahit na ang iba ay mas malakas kaysa sa kanya, naniniwala siya na ito ay sa pamamagitan lamang ng kaunting margin. Ngunit pagkatapos ng kanilang pag-aaway, nakaramdam siya ng lubos na pagkadurog at kawalan ng lakas. Ang kalmado at halos walang pakialam na ugali ni Sebastian ay lalo lamang itong nakakatakot, na parang hindi man lang pinagpawisan. Diyos ko! Sino ba si Sebastian Wilder? Mas malakas pa siya kay Mr. Olsen. Grabe na to. Maaaring siya ay isang matandang master. Paano pa siya magiging napakalakas? Sabi ng isa. Marami ang tumango bilang pagsang-ayon. Si Sebastian ay mukhang napakabata para magkaroon ng ganoong antas ng lakas, at marami ang nagdududa sa kanyang aktwal na edad. Pinaghihinalaan nila na siya ay isang matandang master na dalubhasa sa sining ng walang hanggang kabataan. Parehong natigilan si Timothy at pinagpawisan siya ng malamig. Naalala niya ang una nilang pagkikita noong balak niyang patayin si Sebastian ngunit pinigilan siya ni Caitlin. Kabanata 685. Sa oras na iyon, galit na galit si Timothy at inisip na pinipigilan siya ni Caitlin na patayin si Sebastian. Pero ngayon, balot na siya ng takot. Kung hindi siya nakialam, baka patay na si Timothy. Natigilan si Caitlin at napanganga sa hindi makapaniwala. Alam niyang malakas si Sebastian pero hindi niya napagtanto na ganito pala siya kalakas. Ito ay lampas sa kanyang pangunawa. Nanatiling kalmado si Sebastian habang nakatingin kay Dorian. Nasabi ko na dati. Para sa akin, mas malakas ka lang ng insekto. Ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Napalitan ng galit ang pagtataka ni Dorian nang marinig iyon. Aaminin kong malakas ka. Susuko ako sa pagkakataong ito, pero hahamunin ulit kita sa ibang araw. Aalis na kami, aniya. Naghahanda na pangunahan ang kanyang mga tao. Ngumisi si Sebastian. Binigyan ba kita ng permiso na umalis? Tumigil si Dorian at lumingon kay Sebastian. Anong ibig mong sabihin? May balak ka bang patayin ako? Malamig na sagot ni Sebastian, kung natalo mo ako, papakawalan mo ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Dorian. Kung hindi lang si Sebastian ang kalaban niya ay napatay na niya ito. Sabi niya, magpakita ka ng awa. Hindi maikakailang malakas ka, at baka hindi kita mapantayan sa one-on-one na laban. Ngunit huwag kalimutan, mayroon akong isang makapangyarihang pamilya na sumusuporta sa akin. Mayroon kaming higit sa 100 banal na Grandmaster. Sa tingin mo ba kaya mo kaming kunin ng mag-isa? Marami ang tumango bilang pagsang-ayon. Ang pamilyang Olsen ay may mahabang pamana at malalim na pinagmulan. Bilang karagdagan sa mga kilalang makapangyarihang miyembro, mayroon din silang iba pang mga dakilang matatanda sa pag-iisa. Maaaring may iba pang pinakasikat na Divine Grandmaster sa kanila. Kung magkaisa sila, ito ay magiging isang nakakatakot na puwersa. Si Sebastian ay nag-iisa at walang pag-asa na makakapantay niya ang gayong grupo ng mga makapangyarihang master maliban kung maabot niya ang maalamat na demigod realm. Pero imposible iyon. Mula nang bumaba ang espiritual na enerhiya 2,000 taon na ang nakalilipas, na nagmarka ng pagtatapos ng Dark Age, walang sino man ang nakarating sa demigod realm. Gaano man katalino ang isang tao, imposibleng maabot ang ganoong antas ng walang sapat na espiritual na enerhiya. Ngumiti ng nakakainis si Sebastian. Sila ay isang bangkos lamang ng mga hindi gaanong kabuluhan. Kaya kung panasan silang lahat. Ang yabang mo ay hindi ka panipaniwala.
Ang pamilyang Olsen ay nanindigan sa loob ng 1,000 taon at nalampasan ang hindi mabilang na mga hamon. Hindi tayo mapapawi dahil lang sa sinabi mo, ungol ni Dorian. Galit din si Timothy. Sebastian, kapag nagalit ka sa amin, sisiguraduhin kong mabubure ka at ang pamilya mo. Inaasahan kong makita kung paano mo planong gawin iyon. Ngumuso si Sebastian, nagtaas ng kamay, at nagpakawala ng sword energy kay Timothy. Ingat! Nagulat si Dorian at gustong tumulong, ngunit napakalayo niya para maabot ang kanyang anak sa tamang oras. Namutla ang mukha ni Timothy sa takot. Hindi makaiwas, dali-dali siyang naglabas ng punyal para harangan ang enerhiya ng espada. Sa isang malakas na kalabog, nabasag ang punyal sa 2 piraso. Ang enerhiya ng espada ay humiwa sa katawan ni Timothy at tumama sa lupa, na nagukit ng kanal na mahigit 30 talampakan ang haba. Natahimik ang venue. Ilang sandali pa, nahati sa kalahati ang katawan ni Timothy. Bumagsak siya sa lupa, at napuno ng dugo sa paligid niya. Timothy. Napasigaw si Dorian sa dalamhati matapos makita ang malagim na pagkamatay ng kanyang anak. Galit na galit siyang humarap kay Sebastian. Paano mo nagawang patayin ang anak ko? Pagbabayaran mo to. Sa tingin ng langgam ay maaari akong hamanin. Ipapadala kita upang makasama ang iyong anak, sabi ni Sebastian, na nakakuyom ang kanyang mga kamao at naghahanda na hampasin si Dorian. Alam ni Dorian ang kanyang lakas. Kaya, mabilis siyang tumalon sa daan at lumunok ng isang crimson na tableta. Napabuntong hininga si Caitlin nang makita iyon. Sebastian, mag-ingat ka. Uminom siya ng Blood Demon Pill. Dodoblehin nito ang kanyang lakas pansamantala sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang Essence Blood. Lumukat ang mukha ni Dorian sa matinding paghihirap habang namumula ang kanyang balat at mga ugat na parang sesabog. Nakakatakot ang itsura niya. Namumula ang mga mata at mabangis na ekspresyon, umungal siya, bastos ka. Pinilit mo ako sa ganito. Puputukan kita para ipaghiganti ang anak ko.